May rason kung bakit nakaganito tayo. So, papakilala ko sa inyo yung bago kong babe. Okay? So, eto na. Pakilala ko na sa inyo. Kaya yung dahilan kung bakit nakaganito din ako. Mukhang tanga lang, no? Para karakter tayo. So, ito yung bago kong babe, si Georgia. Okay? Siya yung makakasama natin sa mga adventures natin. Ito na. Pakita ko na. So, let's start with the engine. 223cc siya na 4 strokes. May oil cooler na rin siya. Medyo may kataasan lang yung stand niya. Yan yung issue. When it comes to transmission, 1 down, 5 up siya. Okay? Naka-twin disc brake na rin sa harap. Ayan. Tapos sa likod naman, disc brake din. Double rear shock din siya. So ayan yung baso niya. Ito may air daw dito. Sa dashboard niya meron RPM, speedometer, yung gas nandito rin, yung gear indicator makikita mo na rin dito. High beam, low beam, signal light, horn, hazard, may hazard na siya. Okay. Sa kabila, may kill switch, headlight, electric start, bar end, side mirror. Ito. Nice. Tangke, 12 liters na tangke. Headlight with grills, signal light with grills. Signal light niya, tail light, LED. Binura ko na lang yung mga decals kasi mas prefer ko yung plain lang. Alright, wala siyang kickstart, so electric start lang. Gulong niya is 110/90 by 17 sa harap, and then sa likod naman is 130 by 80, tapos 17 din na rims. So yan, so binagay ko lang sa lugar dahil vintage theme yung bike natin. So, dapat vintage din na lugar. Kaya dito ko siya ni-review. So, ito yung panghalinhina natin kay Mio. Si Mio, hindi na natin pinangalanan. So, nakilala nyo na si Georgia. Siya yung madalas na makikita nyo pagka naglo-long ride tayo. Alright? Yun, sabi nila medyo madulas daw yung gulong. Kaya baka yun yung i-modify din natin na unahin natin. Ito, test drive na natin. Okay, ikot na tayo. Samahan nyo ako. So ayan, let's go. Ito na, ikot-ikot lang tayo para ma-check natin yung pakiramdam pag sakay tayo nito ni Georgia. Medyo nahihirapan lang ako kasi kung napanood nyo yung mga vlogs natin, di ba? Ilang days pa lang din naman ako nagmamanual. So may times pa na namamatayan pa ako. Pero medyo nakukuha ko na. Konting practice na lang to. Then siguro magiging comfortable na rin ako driving a manual motorcycle. Ito lang nakakatuwa lang kasi talagang napaka head turner nitong motor na to. Kahit na rusi siya, hindi na masama actually guys. For its price, talagang sulit. Pangalawang beses ko siya drive nung una, nung pauwi, papuntang bahay. Bata yun pero na-notice niya. Sabi niya, kuya para ka si Cardo Iniisip ko kung sinong si Cardo. Kala ko Cardo Versosa.
Yung pala si ano pala, yung sa Provinciano, Coco Martin daw. Hindi ko alam kung naka-classic bike din ba si Coco Martin. So pangalawa, yung ngayon. So yung habang gumagawa ako ng mga montage natin, yun, napansin siya. Sabi nung lalaki, ganda daw ng motor. Sabi ko, Rusi yan, boss. Sabi ko rin sa kanila na although Rusi siguro nasa tao din yan, nasa gumagamit kung paano aalagaan. Ginaganon ko na lang. Kasi pag sinabing Rusi talagang ang tingin nila disposable. Pero ngayon masusubukan natin. First option ko from Mio is dapat 400cc. When doing a research, I found out na dahil newbie pa lang ako, parang mahihirapan ako, baka hindi ko ma-enjoy pag nag 400cc agad ako. Tsaka medyo malaki siya. So ito, medyo malaki din naman, sobrang tingkayad nga ako kaya nahihirapan ako. Ito lang yung pinaka day 4 natin ng pagdadrive ng motorcycle, manual. So far, ramdam ko yung pagiging 250cc niya kasi yung pinagbasihan ko is yung gamit natin na Yamaha Mio, which is 125, yung displacement. Tignan natin kung paano sa singit-singit to, okay? Medyo mahirap pala sa singit-singit to kasi yung ano niya, yung side mirror niya. So yung sinasabi nila na mga napapanood ko sa reviews na medyo matigas yung upuan, pati yung shock hindi nagpi-play masyado, hindi ko pa ma-identify yun or hindi ko pa masabi kung ganun nga yung 2020 na to na model dahil hindi pa naman natin nasubukan yung mga ibang bikes. So sa Mio kasi medyo matigas din yun eh. Hindi ko alam dahil ba sira na kaya matigas. Yun. So isa lang, medyo nalilito pa ako guys dun sa pagtimpla ng clutch niya. So minsan hindi ko makita yung ano, yun nga yung sinasabi sa review na minsan ang hirap hanapin ng neutral niya. Kaya minsan pag nakahinto, talagang ano na lang ako, primera na lang ako. Hindi na ako umaalis. Ayan, di ba? Newbie pa ako. Pero sabi nga, di ba, magagamitin natin to. Basta gamitin lang natin ang gamitin si Georgia, practice lang tayo. So bakit nga pala classic? From Mio to classic na type of bikes. Dahil sa inintroduce sa akin to ni Utol, siya talaga yung may mga gusto ng mga classic. Naisip ko lang din na mas maganda na siguro yung classic para hindi natin madiling pagsawaan. Kasi nga classic na yung itsura niya, di ba? Isa rin sa factor, konti na lang yung gagawin natin modification. Kaya ang plano ko, ipa-customize siya, dahan-dahan. Kaya ayun, samahan nyo ako sa pagpapaganda kay Georgia. Okay? Yun lang, dahil nga nag-adventure tayo, nag-iikot-ikot tayo, kailangan natin ng backpack. Kasi wala talaga tong compartment guys. Ito, walang compartment si Georgia. Napakaliit ng compartment niya para sa libreng tools lang. So ito, so halos nakabalik na rin tayo. So magpapanay sana ako kaso naisip ko na dahil nagte-test drive tayo, dito ko na idaan. Yeah, so that's it. Okay siya guys. Mukhang maganda yung magiging mga adventure natin with Georgia.